Ash Wednesday. 3 linggo na ang nakalipas. Tapos bigla naging pink, naging rosas, kulay rosas. Dahil ngayong linggo ay pinagdiriwang sa ating liturgiya ng simbahan ang Letare Sunday. Kung sa Advent season may Gaudete Sunday, ngayon ay Letare Sunday. Ang kahulugan ay pareho, galak. Tayo ay nagagalak. Sa kabila o sa gitna ng ating paghahanda, sa ating pagdarasal, sa ating pagninilay-nilay upang maghanda sa mahal na araw, sa Holy Week, may isang linggo na pinapaalalahanan tayo na tayo ay magalak. Saan ba natin pwede ihambing ang ating kagalakan? Sino po ba dito ang kakauwi lang ng Pilipinas? Taas ang kamay. Wala. Hindi ko kayo iyan pa sa loob. Taas ang kamay. Yung kakauwi lang yun pa. Bakit po ito natanong? Di po ba kapag tayo ay nakakauwi, tayo ay nagagalak? Lalo kapag ang inuuwi ay bakasyon. Lalo kapag yung pinag-ipunan mong matagal na bahay na gusto kong maitayo ay natulugan mo na. Di po ba ang sarap ng pakiramdam? Di po ba tayo ay nagagalak? O kahit mayakap mo ba lang yung anak mo na naiwan doon, yung magulang mo na naiwan doon na may edad na, di po ba hindi mapantayan ng kahit anong pasalubong ang saya? Tayo ay nagagalak. Dahil nga, sinasabi, there is no place like home. Kapag tayo ay at home, tayo ay masaya. Bakit ito sinasabi? Sa ating Ebanghelyo ngayon, na medyo mahaba, dahil meron isang talinghanga o kwento si Kristo. Ito ay alam natin, dahil taon-taon naririnig ito. At madalas ito ay tinatawag natin the story of the prodigal son. Nakapokus doon sa anak na lumayas. Ngayon, pag nilaya natin itong kwentong ito ng anak na lumayas, sila ay may magandang buhay, maramiya, pero sa kanya hindi masapat yun. Gusto niyang maging malaya, mas maging malaya. Kaya sabi niya sa kanyang tatay, ibigay mo na ang aking mamaranin at ako ay lalayas. Kapag po ang isang anak humihingi ng mana sa magulang na buhay pa, it's another way of saying, mamatay ka na. Kasi ang pamana ay binibigay ng ama. Normal, no? It's an insult. Pero, anong ginawa ng ama? Iligal. Walang pagdalawang isip, iligal. Lumayas, nagpakasasa, pero nung ubos na ang lahat, naramdaman niya, hindi na komodo, hindi na komportable. Dumating yung tagutom, pati sa pagkain baboy, gusto na niyang makihati sa sobrang gutom. At doon niya naramdaman yung kakulangan sa kanyang puso. Hinanap niya yung kanilang tahanan. Sa bahay ng aking ama, yung aking mga tagasilbi ay hindi nagugutom, pero ito ako ngayon nagugutom. Kaya kailangan ko nang bumalik at iingi ng tawad sa aking ama. At nag-practice pa siya ng kanyang sasabihin para pagdating doon talagang patawarin siya. Anong sinabi niya? Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila. Okay na ako maging alila, basta nandoon pa rin sa bahay ng aking ama. At umuwi. Kung titignan natin, ilang araw na siyang wala o ilang buwan. Pero kung makikita niyo sa kwento, nung siya ay nasulyapan ng kanyang ama, tumakbo ang kanyang ama upang salubuin siya. Ibig sabihin, araw-araw siyang inaantay ng kanyang ama. Hindi naman siya nagpasabi na natin siya. Araw-araw, ang kanyang ama ay namumulila sa kanyang anak na lumayas. At sinabi niya yung kanyang practice, pero hindi pinatapos ng kanyang ama.
yung kanyang pre-practice, no? Anong sinabi ng ama? Damitan siya, lagyan ng tsinelas, ibalik yung kanyang singsing, ibalik lahat ng dignidad sa kanya bilang anak. At yung pinatabang buya, sabihin na natin baka, no? Litsunin na natin yan. At tayo ay magsiselebrate dahil bumalik ang kanyang napakaganda, no? Bumalik ang anak na suwahin, tinanggap ng ama ng walang pagdadalawang isip. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay naninilay. Tayo ay inaanyayahan na magsisi sa ating mga kasalanan. Tulad ng anak na ito, dumating na ba sa puso natin na pakiramdam natin, kailangan na natin bumalik sa ama? O hindi pa? 3 linggo na nakalipas, 4 na linggo na ngayon. Siniseryoso ba talaga natin ang ating preparation para sa mahal na araw? Ngayon Kwaresma, talaga bang nagninilay tayo? Nakikita na ba natin yung mga bagay na dapat natin ihingi ng tawad sa Diyos? Or gawin ba natin mas konkreto? Nagkumpisan na ba tayo ngayong Kwaresma? Bakit? Kasi diyan sa pagkukumpisan, sa sakramento ng kumpisan, ay mas konkreto natin ginagawa ang pakikipagkasundo, pakikipagbalik loob sa Diyos. Dahil sa bawat panahon na tayo ay nagkakasala, tayo ay lumalayas sa tahanan ng Ama. We veer away from God. Lumalayo tayo. At yan sa sakramento ng kumpisan, tayo ay muling ibinabalik sa dignidad ng bilang ng mga tunay na anak ng Diyos. Kasi kapag tayo ay nagkakasala, nalulumisan, nalulumihan ang ating konsensya, nawawala tayo sa estado ng grasya ng Diyos. Pag bumalik tayo sa kumpisan, every after confession, tayo ay naibabalik sa tunay, sa kabuuan, sa grasya ng Diyos bilang mga anak. Siguro pagnilayan natin ito, hindi lang basta okay, pagkatapos ng Easter Sunday, Happy Easter, puti na yung susuot ng pare, pagkatapos ng ilang linggo, magiging green na ulit, just like any other year. Hindi po ganun yun. Ang tunay na Lenten season ay dapat magdadala sa atin sa panalangin, sa pagninilay, at sa pakikipagkasundo sa Diyos. At nangyari na, ituloy natin ang kwento. Ngayon dumating yung anak na panganay. Sabi ng anak na panganay, bakit may party? Bakit may sayawan? Bakit may ingay? Tumawag siya ng isang servidor, alika dito, anong meron sa bahay? Sabi niya, yung kapatid mo na lumayas, bumalik na. At yung pinatabang kuya, ayun, kinatay na at may party. Nagalit siya. Sabi niya, hindi na nahiya. Kung sa lingwahe pa natin, hindi na nahiya. Pagkatapos gustahin ang lahat, bumalik. At lalo pa siyang nagtampo. Kasi nagpapati pa yung tatay nila. Sabi niya, samantalang ako, nandito ako lagi araw-gabi para gawin yung sundin yung kalooban ng aking ama, ng aking tatay. Pero kahit isang kambing, hindi ako binigyan para mag-party kasama ng aking mga kaibigan. Hindi naman siya humingi. Ang tanong doon, humingi ka ba? Pangalawa, hindi ba tayo minsan ganun din tayo? Kapag mas umaangat yung iba, pero hindi natin mas makasalanan sila, bakit kaya ganun? Ba't unfair ang mundo? Bakit kung sino pa yung mga sakit, mga gahaman, kurakot, sila yung ang sarap ng buhay? Tayo, nagkukumahong tayo dito, nagtatrabaho tayo ng ilang oras sa isang araw, hindi tayo ng daraya, nagbabayad tayo ng buwis, lahat, mahirap pa rin tayo. Pero hindi ba natin nakikita na kahit wala man tayong ganong karaming milyones sa bangko o mansyon sa Pilipinas, malinis ang konsensya mo dahil nagtatrabaho ka ng maayos. Wala nang dinadaya at wala kang kinukurang. Hindi ba mas magandang pakiramdam? Anyway, at the end of the day,
lahat pa, kung ano man ang gawin natin sa ating pagiging gahaman o swapang, pag namatay tayong lahat, hindi mo madala yan. Diba? At the end of the day, ganun pa rin. Equal footing pa rin ang lahat sa harap ng Diyos. Minsan, may tayong mamunak ng iba. Feeling natin, tayo ang mas mabait, tayo ang mas banal. Kasi nagsisimba ako linggo-linggo, at kung may oras ako, kahit hindi linggo, at nag-i-dijuno ako ngayong Kwaresma, hindi ng Biyernes, pati ibang araw. Pero pagkatapos ng Kwaresma, ganun pa rin. Chismosa pa rin. Judgmental pa rin. Intrigera pa rin. Di po ba? Minsan, initinala natin yung iba. Pero ano ba ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo? Galing dun sa anak na lumayas, dun sa anak na panganay, punta tayo dun sa persona ng ama. Una, tulad ng nabanggit ko, yung ama ay nag-antay. Laging nag-aantay sa anak na lumayas. At kung ayaw pumasok ng anak na panganay, anong ginawa ng tatay? Lumabas at sinuyo yung panganay. Pumasok ka na. Magdiwang tayo. Yung anak mo, ay yung kapatid mo, lumayas, bumalik na. Siya ay nasunyakan at muling nabuhay. Ang ama ay hindi lang naghintay. He reached out. Tumakbo para sa lubungin yung lumayas. Lumabas para papasukin yung ayaw pumasok. Kung titignan natin, di ba, pag sabi yung expression, pumasok sa loob ng bahay. Tayo din ay tinatawagan ngayong panahon ng Kwaresma na bumalik, pumasok, makipagbalik loob, bumalik sa tahanan ng Ama. There is no place like home. Yung tunay na tahanan ng Diyos Ama na tayong lahat ay tinatanggap. Kaya nga, kahit si Papa Francesco, anong sinasabi? The church should go out, we should reach out, yung mga nakakalimot na sa Diyos, maging instrumento tayo na bumalik sila sa simbahan. At hindi sana tayo ang maging dahilan na sila ay bumalik sa simbahan. Real talk tayo, minsan tayo mismo ang naging dahilan na ang iba hindi na pumupunta sa simbahan. Kasi minsan ang hilig natin pupunahan. Kaya po sa isang pare, minsan pag nakakabasa ako ng mga nagpupo sa Facebook, nakakahiya naman yung iba, simba ng simba, pero ang sama ng ugali, anong nangyari? Tunay nga ba tayo nasa loob ng tahanan ng Ama? Kung titignan natin dalawang salita, bahay, tahanan, house, home. Ang bahay ay yung structure, building. But what makes a house a home? Yung nasa loob, yung nalalaman. Ang salitang tahanan ay galing sa salitang tahanan. Di po ba? Nasabi ko na ito dati. Kapag di ba, sino po dito yung mga nanganak na taas ang kamay? Yung mga nanay. Di po ba kapag lumabas yung bata sa sinapupunan, anong unang nangyayari sa bata? Umiiyak. Pag hindi umiyak, pinapalo ng doktor para, di ba? Anong unang ginagawa? Normally, anong unang ginagawa? Saan nilalagay yung bata? Sa dibdib. Bakit? Kasi yung bata, 9 months yan, paglabas niya, first time niya sa mundo, ano to? So iiyak siya, yun lang yung expression niya. Ngayon, siya ay ilalagay sa dibdib, usanay siya na. Mararamdaman niya ulit yung init ng lamig ng nanay. At tatahan na siya dahil secure na ulit siya. Ramdam niya na, hindi ako na, ramdam ko ulit, doon ako nang galing. Ang ating mga tahanan ay dapat isang lugar kung saan tayo ay nananahan. Tayo ay mamayapa. Kaya real talk lang, please lang.
Kapag umuwi kayo sa Pilipinas, pangalawang beses ko na itong sasabihin nyo, kung may kaaway ka pa rin sa kapatid mo, at may sama ka na doon sa magulang mo o sa anak mo, makipagpatid ka na para makamanahan na kayo lahat sa bahay ninyo. Yes or no? Yes. Kasi ang pangit pakinggan yung magkapatid, nag-away, nag-ayos sa kapiraso lupa. Tapos pag namatay yung isa, iyak-iyak yung isa. Magpapapicture, maglalagay sa Facebook para mapiling ang condolence ng lahat. Listong tayo. Hindi po ba? Pero nung buhay ka, hindi mo kinapatid. Humihingi ng tulong, hindi mo tinulungan. Tapos iiyak ka. Para ano? Para kaawaan sa Facebook. Maglalagay ka ng itim na profile picture. Kasi lang. Pero nung buhay, hindi mo nga bigyan ng pabili ng gamot. Hindi po ba? Pakikipagbalik doon, pakikipagkaso doon. Ito yung sinasabi sa atin. Hindi lang ito hanggang sa simbahan. Kailangan ginagawa sa konkretong buhay ng tao. Kung hindi ka magkasundo ng magulang mo, ngayon matanda na siya. Minsan, ulyanin na. Tanggalin mo na yung sama ng loob mo. Kasi wala akong mangyari dyan. Kahit ano gawin mo, magulang niya. Makipagbalik loob ka. Makipagkasundo ka. Kasi walang saysay. Walang saysay. Hindi lang ito, okay, nag-umpisan na, pagkapos na, finish na. Hindi. Galing sa makikipagbalik loob sa Diyos, dahil ikaw ay mahal ng Diyos, at ang awa ng Diyos hindi nagsasawang patawarin ka, matuturing din tayo magpatawad ng iba. Pay it forward. Katulad ng ama sa kwento, kahit gaano malaki ang kasalanan, pinatawad yung anak. Ito ang imahe ng awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos na hindi nagsasawa. Kaya bumalik tayo sa kanyang tahanan. Makipagbalik loob tayo sa Diyos. Ang Ama ay laging naghihintay. Tayo lang ang nagpapahintay. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng mga tao na nagpapahintay? Feeling important. Yung mga tao minsan, pwede naman pumunta talaga ng on time. Gusto na late para pag dumating sila, titiningnan sila. Grand entrance ang tawag. Pa-importante. Huwag na tayo magpakinig. Huwag na tayo magpakikot. Makipagbalik yung tayo sa Diyos. Una sa Diyos. Pangalawa sa kapwa. Kung gusto natin talagang maging makabuluhan ang ating Kwaresma. Upang pagdating ng Easter Sunday, katulad ng anak na lumayas, tayo ay muling mabubuhay sa grasya ng Diyos. At doon lang natin makakamtan ang tunay na galak, ang tunay na ligaya, ang saya na ipinapaalala sa atin ang kulay na ito ngayong linggo. Na tayo ay magiging tunay na may galak kung tayo ay babalik sa tahanan ng Diyos. Kung saan lahat tayo ay maaaring manahan dahil doon lamang may tunay na kapayapaan. Amen. Amen.